Good afternoon mga kalay! Good afternoon Luzon, Visayas, Mindanao! Ito naman, it's me again, Kalay Saman Vlog. Sa ating punto komentaryo na mga kalay, mayroon na naman tayo ngayon report, update sa ating Presidente PBBM patungkol sa mga aarestuhin at patungkol sa mga kaganapan sa ating bansang Pilipinas, lalo na sa mga bagay pagdating ng korupsyon, no? Idinitali ng ating mahal na presidente ang patungkol sa kalagayan ni Zaldico na talagang konfirmado na kansilado na ang kanyang passport, at saka talagang parang makukulong na talaga ang lahat, no? Ang lahat ng sangkot ng katiwalian, lahat ng sangkot ng pagnanakaw ay talagang makukulong na, no? Babalita ngayon ni PBBM na itong si Diskaya ay sumurinder kaagad, no? Hindi inaantay na uhulihin siya, hindi inaantay na dakpin siya doon sa kaniyang residence, kundi siya mismo ang surrender doon po sa NBI. So kulong na. So talagang bago magpasko, tinututuhanan talaga na bago talaga magpasko, marami na talagang makukulong sa mga sangkot sa flood control project na ninanakaw ang mga budget nito. Tapos marami na ring mga balita patungkol ni Ronald Bato de la Rosa na siya po'y nagtatago, ngunit hindi po magtagal siya po'y hulihin at siya po'y talagang dalhin doon sa ICC, no? So kaya mga kalahi, talagang naunawaan na, dahan-dahang naunawaan sa lahat ng mga Pilipino, sa taong bayan, na yung mga paninirang puri at yung mga propaganda doon po sa ating presidente na siya po'y magdanakaw, siya ang mastermind, siya ang tinatawag, siya daw ay bangag, siya daw ay adik, hindi talaga nagka-absorb, no? Hindi talaga nakaharang at hindi talaga nagiging epektibo doon po sa ating mahal na presidente. Wala silang nagawa dahil talagang kitang-kita, hayagan, napakalinaw na wala talagang maibabato sila doon kay PBBM dahil walang makikitang ebidensya na ang presidente po'y sangkot. Kaya nga napaka-confident ng ating Pangulo na ikukulong ang lahat ng sangkot sa mga katiwalian, sa mga korupsyon, ikukulong. Dahil alam niya ay malinis siya, alam niya ay ayaw niya yung korupsyon. Dahil ang kaniyang pagmamahal sa bansang Pilipinas ay hindi talaga biro at hindi talaga sinungaling at hindi pagkukunwari. Isang totoong malasakit para sa taong bayan, para sa kaunlaran ng ating bansang Pilipinas. Panoorin ninyo mga kalahi itong report ng ating mahal na presidente, no? Panoorin natin kung ano ang sabi ng ating presidente, mga kalahi, no? Dito. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable. Exclusive po sa DZMM at sa Gising Pilipinas. Ay babalita ko po sa inyo na ang passport ko ni Zaldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs pati ang PNP na makapag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa, at kung sakali ay siya'y pupunta ron ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodyo na siya ng NBI. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant. Yun mga kalahi, no? Atin pong napakinggan ang report or talumpati ng ating mahal na presidente
na talagang nagpapatuloy pa rin ang paghabol, ang investigasyon patungkol sa lahat ng sangkot ng flood control scam or flood control na yung corruption, mga kalahi, no? So patuloy pa rin ang paggawa ng warrant of arrest, file ng case against sa mga lahat ng mga sangkot. So kahit anong ranggo o kahit anong posisyon mo sa gobyerno, kapag sangkot ka ay hindi ka talaga hayaan ng ating presidente na mananatiling malaya, kundi talagang aaksyonan ng ating presidente, ikukulong lahat at para wala nang magnanakaw at para madisiplina ang lahat ng mga matakaw sa salapi. So dito na lang po tayo, mga kalahi. At huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-share sa atin pong report ngayon o sa atin pong panibagong video. Maraming salamat at palagi kong iwanan sa inyo ang mensaheng biblikal na sa Romans chapter 13 verse 1 up to 3. Ang sabi doon na huwag kayong lumalaban sa gobyerno, dahil ang lumalaban sa gobyerno ay lumalaban sa Diyos, dahil walang tatag na gobyerno maliban na ito po'y tatag ng Diyos. Kaya obey the government. Ang ating pong government ngayon, ang administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. So God bless sa inyong lahat.